Ito ang bagong budget phone ngayon ni Tecno at ito ang Tecno Spark 50 5G. Meron tong Dimensity 6400 chipset, may massive na 6500 mAh battery capacity na merong 45 watts fast charging support, may 50 megapixel camera setup, may 5G plus signal enhancement feature na din, and meron na din daw tong flash snap feature na makikita lang natin sa mga mid-range level segment phones nila. And yung presyo, nasa 6,099 pesos lang. Pero ang tanong, panalo kaya to para sa'yo? Totoo nga ba talaga na meron tong flash snap feature? And alamin kung totoo nga ba yung 5G flash signal enhancement ng device ito. Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin itong ito. Okay, dahil nagawan ko na to ng first impression and unboxing video sa second channel, unahin agad natin pag-usapan yung build and design neto. Bale, kapag iting sa design neto, actually nagustuhan ko siya. Dahil may pagka-modern na yung datingan, halata naman. And kung napanood din nyo yung first impression video ko, nasabi ko dun sa video na yun, nung una na iPhone Air yung design neto nung nakita ko siya. Pero katagalan, mas nasabi ko or mas na-realize ko na Pixel 10 yung design language na ginaya dito ni Tecno. And actually, madami din mga nag-point out neto sa comment section ng first impression video natin. And yeah, na-realize ko rin na talagang Pixel 10 yung datingan niya. Tingnan nyo naman. And by the way, yung color variant na nakikita nyo, tinatawag na Fantasy Purple. And to be honest, para sa akin, ito yung pinakamaganda nilang variant and isa to sa pinaka nagustuhan ko so far sa design nila. Pero syempre, available pa to sa iba pang color variants gaya na lang ng titanium gray and ink black. Siguro yung pinaka nitpicks ko lang sa design nito, kahit na matte finish itong phone na to, meron pa rin talagang tendency na makaipon to ng smudges kapag hinahawakan natin siya ng walang case. Dahil medyo namamagnet pa rin ito yung fingerprint and also smudges sa likod niya kahit na naka-matte finish siya. Kaya mapapansin natin na may makikita pa rin tayo yung mga smudges along the way. Pagdating naman sa build neto, naka-common budget phone build lang din tayo, which is plastic back, plastic frame, and glass front. Pero kahit na common lang yung build neto, pinopromote or minamarket ni Tecno na meron daw tong drop resistant up to 1.5 meters. And ako na yung unang magsasabi, wag ninyong gagawin yung kahit anong mga marketing stunt na makikita ninyo dahil mga demo unit yung tinetesting nila. So meaning, kung masira man yun, hindi nila magiging problema. Kaya kung ako sa inyo, huwag nyong ite-testing. Mas okay na alam ninyo na meron tong drop resistant. Pero I doubt na makaka-survive to sa mga matataas talaga na fall. Kaya, yeah, huwag nyong i-testing, yun yung pinaka main point ng ibig kong sabihin dito. Pero ganun pa man, meron na rin tong IP64 rating, which is good dahil meron na tayong water resistant and dust resistant. And please take note, hindi po to waterproof, water resistant lang and dust resistant. Please pa-take note yan. Marami pa din kasing nalilito. Anyway, nagsimula natin pag-usapan yung iba pang mga important specs neto. Which is una, supported pa rin neto ang micro SD card slot up to 2 TB. Kaya kahit itong 128GB lang yung kunin ninyo na variant, pwede na kayo mag-invest sa isang maganda na micro SD card para magamit as your external storage. And real talk lang, medyo napansin ko lang lately na bumabalik na naman yung mga phone brand sa 64GB and 128GB storage configuration era, which is na-remove na nila way back 2024 to 2025. Ang nakikita kong main reason dito, for sure nagka-cut cost sila or isa to sa way nila para makapag-cut cost para mabigay pa rin sa atin yung medyo okay or reasonable na presyo na nakasanayan natin sa mga phones nila. Dahil na nga rin yan sa mga crisis na nangyayari dahil for sure apektado sila. Pero kahit na ganun yung rason, sana hindi sila bumalik sa 64 to 128GB era at huwag nila talagang panindigan to sa mga budget phone dahil if ever man nabibili kayo ng isang phone na merong 64GB of internal storage lang, halos isang game lang yung pwede nyong i-install sa kanya and yeah, that's it. Yun na yun. Siguro yung 128GB, mapapalagpas pa natin. Pwede pa yan. Makakapag-install pa tayo dyan ng iba't ibang mga application and also games. Pero seryosong usapan, para sa akin, bitin talaga yan. Dahil at the end of the day, iba-iba naman tayo ng needs sa mga phone natin. Siguro, pwede yan para sa mga magulang natin na hindi mahilig mag-install ng mga application. Pero pagdating kasi sa mga videos and photos, for sure sila yung pinaka-mas gagamit ng mga phone nila. Kaya pagdating dito sa part na to, medyo against ako sa nagiging hakbang ng ibang mga phone companies out there. Anyway, meron pa din itong audio jack support. May IR blaster support na din. Supported na din ng NFC. Naka-side mounted fingerprint. May Bluetooth 5.3. Supported na din ang dual band pagdating sa Wi-Fi. And higit sa lahat, meron na ding 5G support, which is tinatawag ni Tecno na 5G Plus dual band or 5G Plus. Pero ang tanong, totoo ba and ano ba yung kayang gawin ng 5G Plus at ano ba yung pinagkaiba ng 5G sa 5G Plus? Bale, ito yung pinaka-overall idea. Pagdating
pagdating sa 5G or sabihin nating regular 5G band, actually the same lang naman sila na 5G. Pero magkaiba sila ng paggamit ng frequency. Yung regular 5G, gumagamit siya ng wider coverage band, which is gumagamit siya ng high and also mid frequency para dyan. Samantalang sa 5G Plus naman, mas ginagamit nito yung mga higher performing bands or mga higher performing frequencies, which is nag-result sa mas mabilis na internet connection pagdating sa 5G. And based sa ginawa namin comparison, totoo naman gumagana naman talaga. However, yung pinaka trade-offs nito, hindi siya ganun ka-penetratable pagdating sa mga walls. So kung medyo crowded, kung nasa kamang area habang gamit-gamit mo to, hindi mo rin mapupuli maximize yung speed na pwede mo makuha sa 5G Plus. And pagdating sa testing na ginawa namin, masasabi ko na totoo naman or talagang okay yung mobile data connection neto. However, hindi ko lang nakita dito na nagkaroon tayo ng 5G Plus, 5G UC or 5G UW dahil yan yung indicator na meron talaga tong 5G Plus. Pero based sa mga testing na ginawa namin at nung kinumpara namin to sa Poco F7, as you can see, di hamak na mas okay yung performance ng mobile data niya pagdating dito sa Poco F7 na isang mid-range phone. Kaya pagdating dito, masasabi kong may katotohanan yung kiniklaim ni Tecno. Anyway, usapang battery naman tayo. Pagdating dito, meron tayong 6,500 mAh battery capacity and yung good news dito meron tayong 45 watts fast charging support. And actually, big deal yung makakuha tayo ng mataas sa fast charging support para sa mga phones na nasa budget level segment. Kasi mostly, yung mga makikita natin na battery dito is 6,500, 6,000 to 7,000 mAh battery capacity, which is mga massive. And mostly, yung pinapartner sa kanila is 18 watts, 15 watts, and 20 watts lang. Pero dito, meron tayong 45 watts fast charging support, which is good yan dahil 1 hour lang yung need natin para ma-full charge to from 0 to 100, which is good thing. And pagdating naman sa battery capability neto, hindi na kinakailangan pang pag-usapan. 6,500 mAh is not just a number. Talagang kaya niyang tumagal ng isang buong araw in just a normal usage. And kung ikukumpara natin to sa 5,000 mAh and 18 watts fast charging support ng predecessor neto, which is the Tecno Spark 35G, nagkaroon talaga tayo dito ng upgrade. Pero pagdating sa display, the same pa rin sila ng ginamit. Bale, meron tayo ditong 6.78 inch, 120Hz, 720p resolution, IPS LCD display. And yes, mga kapare ko, naka IPS LCD and 720p resolution pa rin tayo sa phone na to. Pero kung ako lang naman yung tatanungin, actually, wala naman tayo masyadong mapapansin pagdating sa resolution ng 1080p and also 720p. Unless, isusumin natin or talagang magpo-focus tayo sa display, doon lang natin makikita yung overall sharpness na binibigay ng 1080p resolution. And actually, pagdating naman sa watching experience dito, goods na goods pa rin naman. Lalo na kung more on TikToks, YouTube, and also Facebook lang yung paggagamitan mo neto. Pagdating kasi sa Netflix, watchable pa rin naman. However, wideband L3 lang tayo dito, kaya hindi tayo makakuha ng HD playback. Pero watchable pa rin naman yung mga movies and also mga anime dito, kaya mapapakinabangan nyo pa rin talaga siya in terms of streaming. And isa rin sa good thing dito is naka-punch hole camera setup na tayo. Meron kasing ibang mga phones out there na hindi pa rin naka-punch hole camera setup pagdating sa mga budget level phone. Kaya pagdating dito, good thing yan pagdating kay Tecno. Siguro yung magiging nitpicks na lang natin dito, which is reasonable din naman, yung kanyang makapal na bezel. Lalo na sa chin, halatang halata talaga. Pero kahit din naman ang sinabi ko, wala naman tayong i-expect na super duper ganda pagdating sa gantong price range. Yung gantong mga trade-offs, which is makapal na bezel and also chin, and normal na yan pagdating sa mga budget level phone. Now, pag-usapan naman natin yung overall performance neto, at dito rin papasok yung isa sa pinakabentahe ng phone na to, which is yung chipset niya, at yan yung ating Dimensity 6400 chipset. Bale, pagdating dito, meron tong max clock speed na 2.5 GHz and Mali G57 MC2 na GPU, which is nag-result sa 500,000 plus to 600,000 Antutu benchmark score. Based sa Antutu benchmark score ranking. Kasi nung tinesting ko na dito yung Antutu, lagi siyang nilalabas at wala siyang sinushow na data at hindi nagtutuloy yung testing. And I think bug lang naman ito, kaya walang problema kung ako yung tatanungin. Anyway, syempre tinesting namin to pagdating sa gaming at ito yung nakuha naming resulta. Bale, tinesting namin to sa mga common game na nalalaro natin, and syempre yung mag-work sa mga normal na budget phone, which is MOBA games and also COD. And pagdating dito, nakakuha tayo ng good na performance. Bale, sinetup namin sila sa pinakasagad na settings sila. And pagdating sa mga MOBA games, nakakuha tayo dito ng solid 60 FPS pagdating sa Mobile Legends and also HOK. Nga pala, hanggang high frame rate pa lang tayo dito sa MLBB, kaya 60 FPS pa lang yung nakuha natin. Pero sabi ni Tecno, kaya daw neto umabot ng 90 FPS, and I think kaya naman talaga. However,
However, yung FPS settings hanggang high pa lang at the moment. But yun pa man, good siya naging overall experience sa atin dito. Hindi siya nagkakaroon ng FPS drop na malala, although bumababa pa rin yung FPS niya hanggang 50 FPS pagdating sa MLBB and also HOK, pero at the end of the day, goods yung overall performance niya kung ako yung tatanungin. Pagdating naman sa Wild Rift, pumapalo naman yung frame rate na nakuha natin dito sa 67 hanggang 90 FPS, which is good thing. However, yun nga lang, hindi siya nag-maintain sa 90 FPS, which is yung pinaka-maximum, bagkos naglaro-laro talaga siya sa 67 hanggang 90 FPS all throughout sa mismong overall gameplay natin. And pagdating dito, hindi na rin naman ako nabigla, pero ang maganda dyan, goods yung overall performance. Then, pagdating naman sa CODM, nakakuha tayo dito ng solid 60 FPS pagdating sa MP mode and also BR mode. Kaya pagdating sa mga CODM player dyan na lagi akong tinatanong, yes, pwedeng-pwede or yakang-yaka siya sa CODM. However, hanggang 60 FPS lang tayo. Pero good thing pa rin naman yan dahil yung iba hanggang 45 FPS lang pagdating sa VR mode. Pero dito, maximize na natin yung 60 FPS. Then, pagdating naman sa temperature, naglaro sa 40 to 43 degrees Celsius yung nakuha nating overall temperature or average temperature sa mga game na to. So, pagdating dito sa part na to, need pa rin talaga natin gumamit ng phone cooler kung papalo man siya ng 44 degrees Celsius, which is may mga part na meron. Pero most likely, nakadepende pa rin talaga yan kung saan kang environment maglalaro. Kung medyo malamig, for sure bababa pa yan. Pero kung medyo mainit, for sure mas tataas pa yan. So, pagdating dito, overall validation namin, pwede na for light and moderate gaming itong ating Tecnospark 55G. Now, usapang software naman tayo. Bale, pagdating dito, currently naka iOS 16 na tayo and under to ng Android 16. And gaya lagi ng sinasabi ko feedback pagdating sa mga iOS and also XOS ni Infinix, lagi kong sinasabi na talagang copycat or talagang inspired yung overall UI design nila sa iOS. Dahil halos lahat na nakikita ko dito resemblance nun. However, nandito pa rin yung kanilang mga included bloatware, so which is, medyo madami-dami na pwede naman nating i-uninstall. Pero good news dito, wala naman ako mga nakita na built-in ads. Notification meron, pero built-in ads hindi ako nakakita ng kahit isa. And for me, good thing yan kung ako yung tatanungin. And gaya din ang sabi ko sa first impression video ko, napansin ko na smooth yung pag-navigate natin dito sa phone na to dahil na rin sa chipset na ginamit. Kaya for me, in terms of normal usage lang naman dito sa ating Tecnospark 55G, yakang-yaka yan ng device na to. Pero kung gagamit tayo ng mga multiple application, please limit nyo lang ng 4 to 5 dahil for sure kapag medyo lumagpas na kayo doon, laging magre-refresh yung application na ginagamit ninyo dahil 4GB lang yung RAM ng phone na to unless bilhin ninyo yung higher variant. Now, pagdating naman sa camera na ito, meron tayo ditong 15 megapixel sensor pagdating sa ating main and then 8 megapixel sensor naman pagdating sa ating selfie camera. And pagdating sa mga photos na nakuha natin dito, masasabi kong pwede na or decent na yung makukuha natin kung ako yung tatanungin. Goods na yung color processing, however, medyo kinukulang lang ako sometimes sa sharpness and also detail ng mismong subject, pero at the end of the day, yung color processing niya is panalo na for me. Pero yung pinaka isa sa interesting dito, which is pinamarket din talaga nila, ay yung flash snap feature na to. And guess what? Chinek ko, hinanap ko, wala akong nakita. Nag-check na rin ako ng latest na software update, pero wala pa rin ako nakukuha na bago. So at the moment, wala talaga yung flash snap feature dito, which is isa sa pinakami na market ni Tecno. Which is disappointing dahil nakita ko rin yan sa Tecnospark 50 and yun pa naman yung pinaka main reason kung bakit ako excited sa phone na to dahil useful talaga yung flash snap feature. Kung napanood niyo yung review ko sa Camon 50 Ultra and also Camon 50 Pro, alam niyo kung gaano ka-useful itong feature na to. And nung chinek ko naman yung previous update or mga available updates dito, makikita niyo na nasa latest update kami. So, hindi ko alam kung lalabas ba to sa mga susunod na update ni Tecno. Pero kung ganun man, i-update ko kayo. Pero at the moment, para sa akin, gimmick na nilagay nila na meron tong flash snap feature pero wala naman pala. Kaya update na lang ako kapag meron na akong information about dito. Pagdating naman sa video capability nito, kaya na ito mag-shoot ng 2K resolution at 30 FPS pagdating sa ating main camera and also front-facing camera. And which is for me a good thing dahil unlike sa iba na naka 1080p lang, dito may 2K resolution na tayo. Now, usapang final verdict naman tayo. Kung ako yung tatanungin ninyo, para sa presyo nito, masasabi ko na worth it ang Tecnospark 50 kung yung hinahanap mo sa isang device is battery and also 5G connection. Kung hinahanap mo yung camera side ng phone na to, masasabi ko na decent na siya in terms of overall camera performance. However, wala yung flash snap feature na kung saan isa sa magsusolidify ng overall worthiness ng phone na to kung ako yung tatanungin dahil nga gaya ng sabi ko, feature to sa Camon series nila at kung kaya talaga nalang ilagay yan sa Tecnospark
Spark series, magiging okay talaga itong device ito kung ako yung tatanungin. And para sa presyo na 6,000 plus pesos for me, good siya, pero meron pa rin talagang mga worth it na iba pa dyan na alternative, gagaya na lang ng Redmi 15 5G. Kung 5G lang talaga yung need nyo and massive battery din, mas masasuggest ko yan. Pero kung gusto nyo naman ng phone na merong AMOLED screen display, try nyo i-check yung Infinix Hot 60 Pro dahil merong mga kapare ko sa akin na nagre-report na nabibili nila yung phone na yan sa halagang 7,000 to 8,000 pesos kapag merong voucher and also merong sale. So pagdating dito sa port na to, yun yung pinaka overall conclusion ko. Goods na punto kung ako yung tatanungin. Kaya kung nakabili ka nito, wala magiging problema. Goods yan. Pero kung hindi ka pa nakakabili and undecided ka pa rin hanggang ngayon, panoodin mo itong dalawang video na iiwan ko dito sa dulo. Same na good phone and also makukuha mo talaga yung value na need mo pagdating sa isang budget phone. Kaya must check those video.